Ano ang nangyayari sa ilalim ng lupa? Bakit magkasunod ang dalawang malakas na lindol sa Venezuela? Isipin ninyo ito. Tahimik ang isang araw sa Venezuela. Ang mga tao ay nasa trabaho, ang mga estudyante ay nasa paaralan, at ang iba ay nagpapahinga lamang sa kanilang mga tahanan. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, biglang umuga ang buong paligid. Nyanig ng isang malakas na lindol ang bansa. Habang sinusubukan pa lamang ng mga tao na makabangon mula sa takot, isa na namang malakas na lindol ang sumunod. Marami ang nagtatanong, bakit nangyayari ito? At ano ba talaga ang nangyayari sa ilalim ng lupa kapag dalawang lindol ang halos magkasunod? Sa totoo lang, ang ilalim ng ating mga paa ay hindi isang solidong block ng bato. Ang ibabaw ng mundo ay binubuo ng napakalalaking piraso ng bato na tinatawag na tectonic plates. Ang mga plate na ito ay napakabagal gumalaw, karaniwang ilang sentimetro lamang bawat taon. Ngunit kahit mabagal ang galaw, napakalaki ng puwersang nabubuo kapag nagdidiinan o nagkikiskisan ng mga ito. Sa loob ng maraming taon, kahit hindi natin nararamdaman, unti-unting naiipon ang tensyon sa pagitan ng mga plate. Para itong gumana hinihila ng hinihila. Habang tumatagal, lalong tumitindi ang puwersa hanggang sa dumating ang sandaling hindi na ito kayang pigilan. Kapag biglang bumigay ang isang bahagi ng fault o bitak sa ilalim ng lupa, doon nagaganap ang lindol. Sa isang iglap, napakalaking enerhiya ang pinapakawalan. Ang enerhiyang ito ang naglalakbay bilang seismic waves na siyang dahilan ng pagyanig ng lupa. Ngunit bakit minsan ay may kasunod pang isa pang malakas na lindol? Kapag pumutok ang isang fault, hindi ibig sabihin na pantay-pantay nang nawawala ang lahat ng tensyon. Sa halip, maaring mailipat ang natitirang puwersa sa kalapit na bahagi ng fault o sa ibang fault line. Isipin ninyo ang isang mahabang hanay ng domino. Kapag natumba ang una, maaari nitong itulak ang kasunod. Ganito rin ang maaring mangyari sa ilalim ng lupa. May mga pagkakataon ding ang unang lindol ay hindi ang pinakamalakas. Tinatawag itong foreshock kung may mas malakas pang lindol na kasunod. Kapag nangyari naman ang pangunahing lindol, madalas ay sinusundan ito ng mas maliliit na aftershocks habang unti-unting umaayos ang mga batong gumalaw sa ilalim ng lupa. Ngunit sa ilang sitwasyon, posible ring dalawang magkaibang fault ang gumalaw sa halos magkasunod na oras. Dahil dito, parehong malalakas ang dalawang lindol. Hindi ito pangkaraniwan, pero posible lalo na sa mga bansang matatagpuan sa mga aktibong fault system. Sa ilalim ng lupa, isipin ninyo ang napakalalaking bloke ng bato na dati ay mahigpit na magkakadikit. Kapag dumulas ang isa, nagkakaroon ng bagong posisyon ng mga ito. Hindi agad natatapos ang proseso. Patuloy na umaangkop ang mga bato sa bagong ayos, kaya maaari pang magkaroon ng sunod-sunod na pagyanig. Parang isang napakalaking piraso ng salamin na nabasag. Kahit natapos na ang unang bitak, may mga maliliit pang bahagi na patuloy na pumuputok habang inaayos ang puwersa sa buong istruktura. Dahil dito, madalas na pinapayuhan ng mga eksperto ang mga residente na maging handa sa mga posibleng kasunod na lindol. Ang unang lindol ay hindi palaging huli. Mahalagang tandaan na hanggang na ngayon, wala pang teknolohiya na kayang hulaan ang eksaktong oras, araw o lugar kung kailan tatama ang isang lindol. Kayang tukuyin ng mga siyentipiko kung aling mga lugar ang mas mataas ang panganib, ngunit hindi nila kayang sabihin ang eksaktong sandali ng pagyanig. Kaya ang pinakamahalagang depensa natin ay paghahanda. Alamin ang ligtas na lugar sa bahay, magkaroon ng emergency kit, at sundin ang mga payo ng mga awtoridad kapag may lindol. Ang nangyari sa Venezuela ay paalala na ang ating planeta ay buhay at patuloy na gumagalaw. Sa ilalim ng ating mga paa, may napakalalaking puwersang kumikilos araw-araw kahit hindi natin ito nakikita. At kapag dumating ang sandaling bumigay ang naipong tensyon,
doon natin nararamdaman ang lakas ng kalikasan. Kaya sa susunod na makarinig kayo ng balitang dalawang malalakas na lindol ang halos magkasunod, tandaan ninyo na hindi ito nangangahulugang may sumabog sa ilalim ng lupa. Mas malamang na ito ay resulta ng paggalaw ng mga tectonic plate at paglipat ng napakalaking puwersa mula sa isang bahagi ng fault patungo sa iba. At bagamat hindi natin mapipigilan ang lindol, maaari tayong maging mas handa dahil sa harap ng napakalakas na puwersa ng kalikasan, ang tamang kaalaman at maagang paghahanda ang maaaring makapagligtas ng buhay. Thank you for watching.